Magandang araw mga Aldab Nation! May panibago na naman po akong update para sa inyong lahat. Pero bago natin ito umpisahan ay huwag niyo muna kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang katabing bell button para maging updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. At kapag umabot na ng 100,000 subscribers ang aking channel ay may sorpresa ako para sa inyong lahat. Alam kong excited na kayo kaya naman ngayon, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung saan TVJ hindi na rin daw mapakali sa patuloy na pagsadsad ng ratings ng kanilang show. Sabi tuloy ng ilan, nagpasilaw kasi sila sa malaking pera kaya nila ito nagawa kina Alden at Meng. Ang tanong ng marami, Alden at Meng, ano ang say dito? Aldab na ang swerte nila pero binaliwala pa? Gaano ito katotoo at may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating aalamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago ho yan ay bibitinin ko muna kayo ng kaunting-kaunti lamang kung saan magbasa muna tayo ng mga nakakatuwang post ni My name is Theo01 sa Twitter. Kaya naman wag na natin patagarin pa at sabi niya sa kanyang tweet, medyo tipsy si M. Alam mo ikaw, pagod na ako sa'yo. Tara na, matulog na tayo. Iiwan talaga kita, makita mo. Lasing ka na. Tara na. Siguro kung yung ex ko dati ang pinili ko, tahimik sana kami ngayon sa Amerika. Hindi rin kita patatahimikin pag nagkataon. Mahal ako nun eh. Mas mahal kita. Kapag binanggit mo pa sa akin ang buwisit mong ex, pasensyahan tayo ma. Wala naman akong sinabi ah. Wala ka nang maalala? Tigilan mo ko. Inaano ka ba niya? Pinagtatanggol mo? Aga-aga, nagagalit ka. Siguro ginugulo ka pa niya no? Makapagbintang naman. Tandaan mo to ma. Akin ka lang. Makakatikim yan sa akin pag nakita ko. Ika nga ni A, kahit anong paninira niyo sa akin kay M, never kami maghihiwalay. Kahit maglupasay pa kayo sa inis, hindi ko siya pakakawalan. Inaamin ko naman na matagal na pagdating kay M, makasarili ako. Gano'n mang katindi ang tampuhan namin, akin pa rin siya. Akin lang. Bahala kayo mainis o magalit pa, Wapakels! Alam kong tuwan-tuwa ako kayo sa ating binasa pero ngayon pag-uusapan na natin ang ating main topic. Oops! Wait lang, saglit lang to. May ipapaalala lang ako para sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos na i-upload ko at para maging parte na rin kayo ng aking Fanatics Channel family. Well, alam kong super excited na kayo sa ating kwentuhan, kaya naman dumako na tayo sa ating main topic. Gaano nga ba katotoo na ang TVJ ay hindi na rin daw mapakali sa patuloy na pagsadsad ng ratings ng kanilang show? Sabi ng ilan, nagpasilaw kasi sila sa malaking pera kaya nagawa nila ang lahat ng ito kina Alden at Meng. Aldab na ang swerte nila pero bakit binaliwala pa? Tanong ng marami, Alden at Meng, ano ang say patungkol dito? Alam kong super excited na kayong malaman yan kaya naman wag na natin patagalin pa. Unang-una na nga dyan ay galing sa tweet ni Vampire 2019 at ayon sa kanya, humihingi na lang ng payment extension sa creditors pero itong ABS sagad-sagad rin talaga ang pag-finance sa Z2. Sa akala na titiba sila dito, Fat Hope ABS Corpus, bakit ganyan kayo? Bilyones ang ni-finance nyo sa Z1. Anong naitulong sa inyo ni Arjokla? Kamalasan lang, di ba? Walang naitulong sa inyo kahit isa na siyang mambabatas. Pwede naman kayong gumawa ng movie na makatotohanan based sa acting at storyline. Hindi yung nagkagustuhan ng leading actors kahit hindi totoo.
Ayan, hindi totoo din ang kita ng pelikula nyo. Karma eh, sagot ni Olive Kanayama. Ganon ang ginagawa nitong Greedy Liars sa Z2 kasi na-failed sila sa Z1. Reason why? Hindi nila ma-accept na failed. Daming di naniniwala sa Z1. Nabasa ng yabang nila. Kaya ganun na lang kasama ang ginawa nila para sa Z2 to show sila pa rin ang masusunod sa showbiz. Sabi ni Vampire, noong part 1 ng Sarsuela, tiba-tiba si Toothpick kasi siyang editor nila. Pero sa lahat ng ginawa niya, yumaman ba sila? Baligtad pa nga ang nangyari. Instead, na chopstick lang, siya napunta tuloy sa pagiging toothpick. Karma eh. Sagot pa ni Olive, nabilaukan sila sis sa sobrang greedy nila sa pera at yabang. Feeling powerful sila. Kaso, nakatapat nila ang TBADN na smart na, strong pa at vigilant na lumaban sa kanila. We are small but terrible, just like Aldab, unbeatable, incomparable, at invulnerable. Sagot ni Soulmates, life is what you make it. Ginusto nila yan, no? Hoping for more and more money. Greed amounts to nothing. Nada, wale. Baka abonado pa. Magbago na, baka sumilay ang swerte. At kaya nga nila ito nasabi dahil nga dito sa tweet ni Vampire 2019 at ayon dito, siguro hindi akalain ng TVJ na sasadsad din ang ratings ng kanilang show after Aldab Days. Nagmamayabang pa noon si Froggy na hindi nila need ang Aldab sa tae. Eh siya, anong nagawa niya? Kokak lang ng kokak. Kamalasan talaga ang dulot sa lahat ng sumali dito. Tingnan yung ABS at sila ang number 1 financier. Until now, wala pa ding prangkisa at lahat ng pinroduce na movie, puro padding. Sana ngayon ang APT ni Natuviera. Dati, money is not a problem kasi hawak nila ang ginto. Ang ginto na ang kusa nilang tinapon at ang pinagpalit ay tanso. Ayan nga po ang kanilang tweet patungkol dito. Actually, alam naman ho natin, di ba, na nung panahon ng Aldab talaga ay ganun talaga kalakas ang ratings na nakukuha ng Hit Bulaga. Yung panahon nga na sila ay nasa GMA Network pa. Actually, masasabi natin na yes, dumoble talaga ang ratings ng Hit Bulaga nang dumating ang Aldab sa kanila. Pero before Aldab, talagang mataas ang ratings ng Itbulaga at talagang sila ang tinatangkilik ng maraming Pilipino. Ngunit na doble talaga ito nang dumating nga ang Aldab sa kanila at sa ngayon nga nakikita naman natin, alam naman natin na sa ngayon ay sumasid talaga ang ratings ng Itbulaga ng TVJ. Pero kahit na ganoon, ay marami pa rin Dauber Cats ang talagang kumakapit at patuloy na tinatangkilik ang Itbulaga. Kaya malabo talagang magsara ang EB dahil sabi nga hanggat may bata, may Itbulaga. Well, ito nga po yung factor. Pag-uusapan natin kung bakit nga ba sumasadsad ang ratings ng Itbulaga sa panahon ngayon. Well, alam naman ho natin, ang Itbulaga ngayon ay nasa TV5 network na at wala na sa GMA. At kung ikukumpara nga po ang reach ng TV5 sa GMA network, ay halos triple ang lawak ng reach ng GMA network kesa sa TV5 network. Kaya naman talaga, makikita natin at masasabi natin mananalo talaga ang katapat na noontime show ng Itbulaga dahil nga ito ay nasa GMA network. Pero kung iisipin nyo, sa history ng mga noontime show na pumunta at ginawa sa TV5 ay Itbulaga lang ang nakakatanggap pa rin ng malaking ratings. Dahil syempre, alam naman natin na marami pa rin talagang tumatangkilik sa Itbulaga. Pero ang tinutukoy nga rito, ang ating yung pinag-uusapan ay patungkol nga sa Aldab. At sinasabi nga rito ng ilan sa Aldab Nation na ang isang factor daw kung bakit nga sumasadsad sa ratings ang Bulaga ay dahil sa kanilang ginawang sarswela di umano na paghihiwalay kina Alden at Meng o sa tambalang Aldab. Yan nga ang sinasabi dito ng ilan sa mga Aldab
Nation. At makikita nga natin dito na sinasabi at naninindigan ng mga Aldab Nation na sana ay maisipan ng Bulaga na ibalik na muli ang tambalang Aldab upang silang araw ay makaahon muli sa ratings at talaga naman tangkilikan ng maraming tao ayon yan sa mga Aldab Nation. Well, we are all looking forward na magkasama sa isang proyekto sina Alden at Meng. Well, comment down below dyan guys kung ano po opinion nyo patungkol dito. Alam ko dahil dito marami pa rin sa inyo mas lalo ngayong kumakapit at naninindigan ng Aldab Nature di sa real. Pero sabi nga natin na kahit ano pa man na mag-desisyon ni na Alden at Meng sa kanilang buhay, karir at buhay pag-ibig, kailangan natin sila supportan, kailangan natin ito tanggapin ng buong buo. Dahil yun ang kanilang deserve. At yan ang aking update for today's video. Maraming salamat mga Aldab Nation. Ingat!